Alright mga kabutsawals, papunta tayo dun sa isang property na for sale dito sa Palawig. Ang ganda oh. Ito yung dadaanan nyo kapag papunta kayo dun sa property na yun. Yan. May fish pond dito. Mamaya makikita natin sa drone kung saan banda ito mula dun sa property. Yan oh. Ganda no? Tapos may bahay na maganda dun at fish pond sa paligid niya. No? Yan, may ilog sa gilid yun. Ano? So, may mga residente dito, no? Parang hindi naman yata sila binabaha. Ito yung ating dadaanan kapag papunta tayo doon. Ayan, yun. Kaliwa tayo dito. Ito yung landmark. Meron na waiting shed na kulay blue. Purok 1, Barangay East Poblacion, Palawig, Zambales. Medyo masigip ang daan, ano? Pag nagkasalubong kayo dito ng SUV at saka truck, ito dito kailangan dito kayo magkasalubong para medyo may ano. Okay, ito na po yung property na binibenta. Ito. Actually binalikan ko lang ngayon eh. Kausap ko yung matanda dito, si Mang Kuya Ramon. May mga yun, tikling. Okay. So, mula dito daw sa puno na to, diretso pa ganun yung property, ano. Dito tayo sa bandang unahan. Kailangan makapagpalipad tayo ng drone eh. Yan. Dire-diretso yan hanggang doon sa tabi ng dagat. Bali nasa 6 nasa ano daw to, nasa 4 hectares ang size. 3.3 ang nasa title. Tapos dire-diretso yan hanggang doon sa harap ng dagat. Ibig sabihin meron po siyang beachfront, no? Ito may lumang bahay dito, pinagawa siguro ng may-ari. Tignan natin yung property yan, kung worth ba yung presyo. Okay mga kabutsawals, no? Binibenta tong property na to ng 60.66 million. Nasa 2,000 per square meter. 3.3 yung nasa title. Tapos may accretion na ano na 800 to 700 square meters daw. Medyo swampy yung area na to. Ewan ko lang banda doon kung lumulubog din. Pero malaki yung area, ha. Malaking development cost ang kakainin nito kapag i-develop into resort, no? Dahil may mga area na malalim, kagaya niya, no? Dire-diretso yata yan hanggang doon. Tapos maraming pine tree, oh. May kakaibang ano dito, puno, no? May kakaibang vine. Ito kasi yung mga kadalasan tumutubo sa tabing dagat eh, yung mga ganitong klaseng puno. Ayan, ang dami. Ito mga ganitong mga halaman na ganyan, mga elephant ears yata tawag nila dyan. Usually tumutubo din yan sa tabing bundok na
maano ang tubig, maganda ang tubig. Pero dito feeling ko talagang itong area na to pwedeng gawing fish pond siguro. Medyo malaki yung development kasi yan, harap na yan, a few meters from there, beachfront na yan eh. Tignan natin ha. Okay, maraming puno dito na malamig, maganda. Okay, yan yung napag-usapan namin 2 days ago kasi umulan. Tapos nag-drone ako, hindi ko pala na-record. Kaya ngayon, i-drone ko tong property na to para maipakita po sa inyo mga viewers at saka sa mga gustong mag-invest dyan sa tabing dagat. Isa po ito sa pinakamagandang site na nakita ko, no? Or isa sa mga magagandang lugar dito sa Zambales kung saan ang dagat ay napakababaw. Tignan nyo kung saan nakapark yung mga bangka nila, nasa malayo, no? Naka-cove po ito, itong area na to, no? Kaya mababaw po yung dagat dyan. Ito kapag nag-low tide, hanggang dun yan, no? Mula doon hanggang doon, mamaya titignan natin sa drone yan, ay 100 meters. Tapos paatras nasa almost 400 meters, no, yung haba niya. Ngayon ito yung beachfront. Okay, yan. Kung mapapansin nyo, no, mga kabutsawals, mga sir, mga lodi dyan, itong beachfront niya makapalang vegetation. Ibig sabihin magandang magtanim ng mga halaman dito. Nandyan ang sunset, mga kabutsawals. Okay, so kapag ito naging resort mo, diba, maganda yung beachfront mo, meron ka ng view, no, ng mga ng bundok, mountain range ng Kabanggan. Tsaka ang ganda ng lugar niya, parang naalala ko yung sa Puerto Azul, no, diba, sa Cavite. Oh, nung pumupunta kami noon during the late 80s, makapal ng vegetation papunta, diba, maraming punong kahoy. Parang ganito mga beach sa Palawan. Ang lang, syempre ito kasi ay hindi parang pulburon ng buhangin, pero pino siya. Oh, okay, let's do the drone shot. Okay, tignan natin ang frontage ng property, mga kabutsawals. Yan ang frontage ng property. Yun. Yan. Mula dyan sa may bangka na yan hanggang dyan, ikot tayo. Yun, oh, sa mga 100. May ilog daw dun eh, may labasan ng ilog. Yan. Yan. Okay, akit tayo. So, yun, ilog na yun. Yun, oh. Yan. Hanggang dyan yung boundary ng property. Okay. Yan. Diba? Ayun, oh. Yun. Naka-concave siya. Ito tayo. Yan. Yung may ilog na yan sa gitna, itong ilog sa gitna na yan, yan yung boundary, ano. Mamaya guguhitan ko yung property. Alright. Yan po yung totality ng property, mga kabutsawals, no. Yan, ginuhitan ko na yan. Yan yung almost 4 hectares. Tapos yung papunta niya dito sa likod, mula dun sa beachfront, mga 400 meters yan. Yung dinaanan po natin kalsada kanina, ayun yun, yun. Yun, oh. Yan. So yun, yun yung unahan ng property, diba? Atras tayo. Okay.
So yan ulit, ginuhitan ko na yan. Yan po yung property. Okay. Tapos pakita ko sa inyo yung kung yung situation niya or yung location niya adjacent sa mga yan ang pinaka bayan po ng Palawig, no? Yan nakikita nyo na yan, yun, no? So yan yung pinaka main ano niya, main downtown niya ng Palawig. Oh. Kaya malapit lang po talaga siya sa bayan mismo. Poblasyon na po ito, no? Kaya napakagandang gawing resort nito dahil halos nasa tabi na kayo ng facilities, mga facilities ng Palawig. Okay? There you go. Oh. Ano yung dagat, di ba? Doon ang Pasinlok, yung area na yun. Doon, yan, doon ang Masinlok. Alright? Tapos nandyan ang sunset. Okay. Palandingin na natin si drone. Alright, mga kabutsawals, maraming salamat sa inyong panonood. Pero bago natin i-recap yung tungkol sa property na to, gusto ko munang i-shout out si Ma'am Nancy Dagsaan. Ma'am Nancy Dagsaan, shout out daw sa iyo, sabi ni Sir Al Dagsaan, ang inyong loving husband. Okay. Shout out din po kay Sir Christian Talusig ng May Kawayan, Bulacan. Yan, Sir Christian, magandang araw sa inyo. Okay, recap tayo ng property, ano. Beachfront, yan na po sa harap ko. Tapos nakita nyo naman ang vegetation, ano. Talaga namang green na green. This is 3.3 hectares. May accretion na 700 square meters, more or less. Ang price ay 2,000 per square meter. Dahil medyo pricey, ano po, pero I think it's worth the investment kung may pera ka, dahil ang proximity nito, kita nyo naman ang mga adjacent ano niya, areas ay progressive na, no. Ibig sabihin tuloy-tuloy yung progress dahil napakalapit po sa munisipyo, napakalapit sa police station at kung ano-ano mga establishments dito sa Palawig. And eventually, syempre lalago pa ng lalago yan. Tapos merong bigla kayong resort dito sa pinakapoblasyon, ano. And then ang dagat mababaw hanggang doon, parang dagat sa ibang lugar, no. Hindi yung typical na dagat sa Zambales na alam niyo na yung buhangin hanggang hanggang doon, ang layo-layo, di ba? Hindi mainit sa lugar na to, kaya kapag naglagay kayo dito ng mga paupahan ay napakagandang i-landscape pa, ano po. Napakalilim, ayan, no. May mga ilang lugar na binabaha or magkakaroon ng stagnant na tubig kasi nga malapit yung ilog doon. Pwede naman patambakan yan or gawin nyo na lang parang natural na lagoon. Okay? So, kung 3.3 sa 2,000, that is 66 million pesos ang property na to. Sabi sa akin ni Mang Ramon, dito daw po ay titled, ano po, at isa rin sa mga prominenteng pamilya ang may-ari nito. Isa sa mga prominenteng pamilya sa Palawig at sa buong Zambales na rin. Yung apelyido sinabi sa akin, eh. Okay? So, yan mga kabutsawals, mga sir, maraming salamat sa inyo. Umabot na naman kayo dito. Sa mga interesado po dyan, gustong bisitahin tong property na to, gustong mag-invest dito, hindi masasayang investment ninyo, tawagan nyo lang po ako, PM nyo lang ako, click nyo lang po yung link ko sa Facebook, i-message nyo ako sa Messenger, sasagutin ko po yan within 24 hours. Kung gusto nyo pa mag-schedule ng visitation, ako po mismo ang sasama sa inyo dito sa property na to. Alright, maraming salamat sa inyo mga kabutsawals, mga sir, mga lodicates dyan. Maraming salamat po. Ciao.